Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Lady supporter supalpal ang inabot kay dating Senate President Juan Ponce Enrile at sa ongoing PCO Secretary na walang iba kundi si Atty. Trixie Cruz Angeles matapos manawagan kay newly elected President Bongbong Marcos Jr. na ipa-appoint si Lenny bilang Secretary ng DSWD. Juan Ponce Enrile tiniyak na hindi na di umano magkakaroon pa ng puwang si Lenny sa gobyerno sa ilalim ng Marcos Duterte administration. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Pero kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas may update kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang sapat na ang 6 na taon na walang habas kang kumontra kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang naging diretsang pahayag ng former Senate President at ang binansagang immortal politician na walang iba kundi si Juan Ponce. Grabe, ano, tandaan dyan na talaga tumanda si Enrile, ano. Isa sa pinaka-legendary at isa sa pinaka-matalino dito sa Pilipinas, guys. Enrile. Si Enrile kay ongoing Vice President Leni Robredo. Ito ngay matapos manawagan ang mga taga-suporta nito kay President-elect Bongbong Marcos Jr. na kung totoo na gusto di mo nito ng tunay na pagkakaisa, i-appoint daw di mo ni Leni Robredo bilang miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Sa isang komento ng isang Facebook post, tinawag ni Enrile si Vice President Leni Robredo na walang kahihiyan at bantay sa lakay. Balak pa nila po-open sila. Ano naman may tutulong yan kung sakali? Malamang magsisilbing anay lang yan at mata ng mga kondilawan. Diba? Nung Vice President nga yan, wala rin naman nababaltang nagagawa yan. Wala naman siyang nagawa nun, diba? Hindi nga natulungan ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ngay matapos di mo nung harap-harapang murahin at sirain ito ang ongoing president ng kasagsagan ng kampanya at narito ang harap-harapan o narito ang pagpupumilit ng mga taga-suporta ni Leni Robredo at ang naging lumalagablag na buwelta ni former Senate President na siyang tumusta sa Vice Presidente. Do you actually think that their unity cry is real? I will believe it if he puts Bam Aquino, Mar Rojas to key positions and after. Natatawa ako sa mga request ng tao. Wala, hindi pa pwede. Kung mangyari man yan, malamang sa malamang taong bayan na makakalaban nila. For the one-year appointment, ban on the candidates and put Kiko as the DAR Sec and the Leni Robredo as the DSWD Sec, then I will believe their one and only platform of unity. Ayon naman sa naging sagot ni JP Enrile, ano ba yan, bantay sa lakay, wala namang kahihiyan. Naku naman, dinabanan mo, minura mo, tinawag mong magnanakaw, pagkatapos natalo ka, sasama ka sa kanya. Yun na nga eh. Pagkatapos mo minura-mura yung tao, tapos yung sasama ka sa unity, konting kahihiyan naman. Lulununin mo lahat ng mga masama na sinabi tungkol sa kanya. Wow, terrible. Be aware of wolves in the sheepskins. And matapos nga naging pagbubuelta na ito ni former Senate President Juan Ponce Enrile, ay agad naman itong sinang-ayunan ng isang political vlogger na mismong kababayan ni Vice President Leni Robredo. Ayon pa sa kanya, manigas di umano ang mga nagbabalak na ipasok si Leni sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Panunulumpak pa nila, correct your SPJP Enrile. Sa lahat ng nasabing bigyan si Leni Robredo ng kabinete po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Manigas kayo. Pangulong Bongbong Marcos Jr. wants his cabinet to be the best and the brightest. Si Leni pasok pa sa banga. First Bongbong Marcos wants the best and the brightest for his cabinet. Sina Robredo, Rojas, Bam Aquino at Pangilinan best and brightest ba? Yes, best sila. Ang teteng kung yan ang mga nakapasok sa
sa Malacanang, malamang sa malamang, yun na. Yun na yung mga literal na anay talaga. Anay ng gobyerno. to ops and brightness sila sa kapalpakan. And hindi rin nakaligtas si Leni Robredo sa matapang na pahayag ng incoming PCO Secretary na walang iba kundi si Atty. Trixie Cruz Angeles. Aniya ay pinakita lamang di umano ng mga tagahanga ni Leni Robredo na kulang mga ito sa kaalaman hinggil sa batas at sa konstitusyon. Pambubulas-las pa ni Atty. Trixie Cruz Angeles, nagbasa kaya ito ng constitution natin kasi nung binasa ko, ang sabi ang Pangulo ang may power to appoint members of his cabinet. Walang sinabi tungkol sa isang babae na pwedeng magdemand na i-appoint ang mga taong sumasalungat sa administrasyon niya. Wala ring sinabi na pwede niyang ipa-appoint ay mga tanggal na talo sa eleksyon. Di yata niya alam anong meaning ng demokrasya, no? Mantakin mo ba namang ipilit i-appoint ang mga taong ni-reject ng taong bayan? Gutom to si ate, mahirap talaga yung ganon. Wala nang laman ang ulo, nalipasan na lang gutom ang tiyan. Naku, yun na nga eh. Sinusuka na siya ng taong bayan. Pinipilit pa nila yung sarili nila ipasok sarili nila sa Malacanang sa Uniteam. Parang mga tanga lang din ano. O nagbubulag-bulagan, hindi nila matanggap na ayaw na sa kanila ng mga tao. po, magiging malditaw magdaluyong ang name nitong isang to malapit na sa wari po. And kaugnay ito ay nagbigay naman ng statirical na pahayag ang political analyst sa profesora na walang iba kundi si Professor Ana Malindugoy. Ayon pa sa kanya, nakikitaan niya di umano ng potensyal si Leni Robredo na kaya nitong hawakan ng DSWD. Kayong pinangangalandakan ito na palagi siya nauuna tuwing may sakuna. Manunupalpal pa nito, hindi ko alam kung ano tong pero naisip ko lang kung i-consider ni President Bongbong Marcos na Madam Leni na mag-DSWD kasi gustong-gusto ni Madam Leni ang mag-social work, di ba? Pag may kalamidad, andun siya and all that. Naisip ko lang naman if he is reaching out to the opposition. Malay mo naman, mahilig naman si Vice President in ang mga social work, so pwede siya dyan. And isinampal naman ng isang kwelang netizen na bagaman mabait si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi ito tanga upang ibalik sa gobyerno ang mga basura sa gobyerno na dumiretso na sa Anidoro. Narito ang kanya nakakaaliw na hirit. Sabi ni Bongbong Marcos, mag-a-appoint siya ng competent na tao based sa kanilang fields of expertise regardless of political color, mga taong tapat na maglingkod sa bayan at di naninira sa gobyerno. Yung mga nagdidemand na dapat i-appoint si Leni to prove na he is serious about unity. Ito lang masasabi ko, mabait po si Bongbong Marcos, hindi tanga. I beg to disagree, ma'am, please tama na po. Yung 6 years siyang sinahura ng taxpayer pero wala siyang mabuting naitulong sa Duterte admin. Akala ko po ba gusto natin umunlad ang bayan natin? Tama na po, tapos na ang era. Ibigay naman ng pwesto sa ibang mas makakatulong para sa aming mahihirap. God, 31 million po ang uhaw na pag-unlad. Sana nga para maipagpatuloy pa ni Lenlen ang mga feeding program sa ating bansa. Saan naman sulok ng nasa laylayan, magpunta siya ng kasalukuyang mga lugar bilang lagi siyang nasa ground. Ina ka ng lahat. And at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.